Matagal pa po ba bago maipasok sa usapan yung ibang key players na kasama ni Pangulong Duterte sa dito nga po sa pagsasagawa nitong supposedly ay kung meron mang human rights abuses na nangyari? Yung usapin ng kung meron pang additional na magiging defendant, no, o magiging subject ng warrant of arrest, doon sa may application for warrant of arrest against Rodrigo Duterte, makikita mo doon na meron pang merong siyam, no, may reference to 9 others who are perpetrators of the former president, pero redacted o confidential yung mga pangalan. Kung kailan or kung talagang itutuloy yung kaso laban itong sa mga siyam na to or kung ilan sa kanila, kagaya nung nangyari dun sa may investigation kay Mr. Duterte, confidential lahat yung mga proceedings dyan and talagang lalabas na lang yung warrant of arrest kung lalabas man. So, maaari po ba natin masabi na malinaw talaga na tinitingnan na ang dating Pangulong Duterte ay tinitingnan kung nagkaroon talaga siya ng paglabag sa human rights, hindi lamang doon sa EJK noong administrasyon niya as a president? Malinaw yun, Rica, no? Kasi ang teorya ng prosecutor ay inuna nila sa Davao, no? Tapos yung scheme nila, yung modus operandi nila sa Davao ay ginawa nilang national nung naging president si Rodrigo Duterte. Malinaw yon na talagang kinopya nila yung patakaran nila sa Davao at ginawa nilang national nung naging presidente si Rodrigo Duterte noong 2016. So tuloy na po talaga. Wala nang atrasan to. Talagang meron na pong warrant of arrest. Pagkatapos ni Digong na humarap sa ICC ngayong September 23, ay kasunod na po niya na mga bandang October, November, December, ay eto naman pong mga iba pang participant sa nangyaring EJK ang bibigyan po ng diploma mula sa ICC. At alam nyo, ito yung nabanggit nga na kinopya nila, ginawa nila, kung ano ginawa nila sa Davao, ginawa nila sa buong Pilipinas. So ibig sabihin talagang sino ba ang may brainchild nitong Oplan Tokhang na ito at pinagmamalaki pa yan? Di ba si Bato de la Rosa, nako, dapat pala hindi mo pinagmamalaki yan, Senator Bato, na ikaw ang may utak dyan sa Tokhang dahil yung ginawa niyo palang Tokhang sa buong Pilipinas, mukhang yan po yung magiging dahilan pa kung bakit magkakaroon po kayo ng warrant of arrest sa mga darating na panahon. So ito po yung full video. Usapin natin na isang ICC-accredited lawyer at chairperson mula sa Center for International Law on Zoom, si Attorney Joel Butuyan, ating mga kasama. Attorney Joel, good morning po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter and Rica, at sa lahat ng ating nakikinig ngayong umaga. Hi, Attorney Joel. Thank you for spending some time with us this morning. Kasi po, pag ang pinag-usapan ICC at kung ano-anong mga moves and appeals and request ng both prosecution tsaka defense, medyo ang hirap pong intindihin ng normal na tao, ay pangkaraniwang tao kagaya namin ni Rica. Number one po na tanong namin, bakit po ba yung lawyer ng mga biktima against former President Rodrigo Duterte ang siyang nagsabi sa ICC na kailangan i-grant siya ng varying standard time limit o I guess more time para po sagutin nga yung defense's move to disqualify ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Ano, di ba dapat yung korte po ang sumagot noon? Bakit pati yung defense lawyer? Yes, lawyer of the victims. Correction. Oo. Tama ka, Peter, no? Noong August 15, nag-hain ng request yung tumatayong abogado ng mga biktima sa ngayon ng additional time para mag-submit ng kanyang counter-arguments sa may disqualification,
request against Mr. Karim Khan na final ng Defense Counsel, Mr. Kaufman. No? Ang sinasabi niya is hindi siya nabigyan ng kumpletong dokumento at ebidensya na inihain ni Mr. Kaufman. Kung baga, hinihingi niya na yung 10 days na para siya ay sumagot ay i-count from the time na mabigyan siya ng kumpletong mga dokumento dahil maraming mga finafile na mga tinatawag na redacted, no? Na ginagawang confidential, no? Pero merong bagong balita, Peter, no? At ko kanina yung site ng ICC at si Mr. Kaufman ay may final na bago na submission sa ICC. Wini-withdraw na niya yung kanyang motion na disqualify si Karim Khan. Okay. Ano po ang naging rason? Bakit wini-withdraw? Kasi merong sinubmit si Mr. Karim Khan explaining kung ano yung role niya, no? Before he was appointed as ICC prosecutor, no? Dahil ang sinasabi ni Kaufman, ni Defense Counsel Kaufman, na si Mr. Karim Khan ay tumayong private lawyer ng mga biktima bago siya appoint na prosecutor. At sinasabi niya na ito ay magiging conflict sa kanyang role bilang ICC prosecutor. Dahil ikaw ay ICC prosecutor at ikaw ay nag-iimbestiga, hindi lang yung mga ebidensya na pabor sa mga biktima ang kailangan mong halungkatin, kundi yung mga ebidensya rin na magiging pabor sa defense, no? So, sinasabi ni Mr. Kaufman na conflict dahil as private lawyer for the victims, obligasyon lamang ay para sa mga biktima, no? While nagkaroon na siya ng bias in his conclusions na pabor sa mga biktima. No, pero ngayon, with the explanation of Mr. Karim Khan, na sinasabi niyang medyo redacted yung mga explanations, no? Pero we can decipher from the submission of Mr. Kaufman na in-explain ni Mr. Karim Khan na yung involvement niya sa situation in the Philippines noong 2018 ay hindi bilang abogado, hindi bilang abogado. So, in-accept naman ni Mr. Kaufman itong explanation na ito. And sinabi niya na he is no longer seeking the prosecutor's disqualification. In other words, yung pong lawyer ng mga victims, wala na po siyang dapat na gawin dahil it's water under the bridge. Kasi winidraw na. Tama yan, Peter. Magiging moot na yung kanyang request for additional time. Okay. So let's go to another issue na bukod dun sa disqualification ni Karim Khan. Ano po, Attorney Joel? Sabi po ni VP Sara, kine-question ng defense ang ICC authority over former President Rodrigo Duterte. Gusto nilang i-dismiss yung kaso precisely because yung motion na ito nagsasabi na it was made over a year or the investigation was made over a year. Can you explain that to us, please, Attorney Joel? Alam mo, hindi ko nga maintindihan yung defense, no? Kasi naghain na ng motion to dismiss si Mr. Kaufman, particularly on that ground, no? Tapos sumagot na rin yung prosecutor at yung victims counsel na tumatayo ngayon, yung OPCV, no? Pero pagkatapos na sumagot yung prosecutor and defense, yung victims counsel, parang sinususpend, gustong isuspend ni Mr. Kaufman yung ruling ng ICC sa issue na yan. No, sinasabi niyang teka muna, no? Wag muna kayong mag-rule diyan sa may issue na yan, no? Dahil sa ganito ganyan na redacted naman, hindi public yung kanyang rason kung bakit niya pinapasuspend yung ruling on jurisdiction ng ICC. Attorney, ito po bang argument na ito ng kampo nila VP Sara is the same argument na pinag-aawayan natin dito sa Pilipinas na wala namang authority ang ICC over former President Rodrigo Duterte? Yun ang kanilang inihain sa Supreme Court, Rika, no? Sinasabi nila na invalid yung arrest ni Mr. Duterte dahil hindi dumaan sa local court, no?
At isa rin ito sa mga i-invoke nila, in addition to the fact na sinasabi nila na wala nang jurisdiction yung ICC over the former president dahil nga hindi na tayo miyembro ng ICC. Opo. So paano po ang magiging ano po ang mangyayari doon? Hihintayin pa po ba natin ang sasabihin ng Korte Suprema dito kung pareho din naman po nilang nilatag ang same argument doon sa The Hague? Hindi ko ma-imagine na magro-rule ang Korte Suprema natin sa issue na to, no? Kasi moot and academic na yan para sa atin dito sa Pilipinas dahil si Mr. Duterte ay nasa The Hague na, no? Hindi po pwedeng manduhan ng Korte Suprema natin ng ICC na, hoy, balik nyo dito yan, no? Illegal yung arrest, no? The issue of whether or not the arrest of Mr. Duterte is valid, whether or not it's valid or illegal, is for the ICC to decide on. It's not for the Supreme Court to decide on. Dahil unang-una, pursuant to an ICC warrant yung pag-aresto sa kanya, and yung kustodiya kay Mr. Duterte ay nasa ICC na. Okay. If you will please comment, Attorney Joel, dito sa sinabi ni VP Sara na without a clear investigative time frame, an accused could be subjected to inquiries indefinitely. So, ibig sabihin, mukhang lumalabas, walang time frame indicated para imbestigahan ang isang suspect or isang tao na di umano ay may kinalaman sa crimes against humanity. Is that true? Alam mo, Peter, no, ang batas na sinusunod sa investigation sa ICC ay yung tinatawag na Rome Statute. At wala hong na-violate sa provisions ng Rome Statute sa investigation na ginawa ng ICC prosecutor, no? Walang nakalagay na time frame doon at nagkaroon ng sufficient time for the ICC prosecutor to conduct its investigation before it applied for a warrant of arrest. In fact, kung maalala nyo, si Senator Bato de la Rosa, sinabi niya na nakatanggap nga siya ng notice from the ICC para mag-explain pero hindi niya sinagot at binaliwala niya. No? So, makikita natin na talagang yung ICC nag-imbestiga hindi lamang sa mga biktima kundi pati sa mga kagaya ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Let's talk about laging pinag-uusapan ito sa social media na, magprepara na kayo, maaaring magkaroon ng interim release decision ng ICC para palayain pansamantala at least si dating Pangulong Duterte. Meron na po bang desisyon dito do sa interim release request ng defense? Alam mo, Peter, yun pang isa nakakatawa, no? Dahil pati yung issue na yan, naghain si Mr. Kaufman ng request for interim release. Sumagot na ang prosecution, sumagot na ang victims counsel, tapos biglang teka-teka na naman, no? Nagfala naman ng request si Mr. Kaufman na isuspend yung pagdesisyon ng ICC sa issue na yan, no? So talagang medyo paulit-ulit na magfa-file tapos pag sumagot, teka-teka, no? Atrasabante. Sila rin yung nagkukos ng delay. Sila rin yung dapat ma-decision na yan, pero sila yung nagpapasuspend ng ruling ng ICC. Balikan ko lang po yung pinag-usapan ninyo kanina, sir, no? Yung time frame na hindi nga daw po malinaw ayon sa Vice Presidente. Isa din po ba sa sinasabi nila dito, maaring isa din po ba sa sinasabi nila, ay yung pwedeng imbestigahan yung panahon na mayor si former President Duterte ng Davao? Kasama yon sa inimbestigahan nila. In fact, kasama yung mga pinatay noong 2011 to 2016, no? Sa liliti sa magiging ebidensya laban kay former President Duterte. So kasama talaga yun sa simula pa, talagang sinabi na yung scope ng investigation is during the mayoralty period of Rodrigo Duterte from 2011 to 2016, and during his
presidential period from 2016 to 2019 when our withdrawal from the ICC became effective. So, maari po ba natin masabi na malinaw talaga na tinitingnan na ang dating Pangulong Duterte ay tinitingnan kung nagkaroon talaga siya ng paglabag sa human rights, hindi lamang doon sa EJK noong administrasyon niya as a president? Malinaw 'yun, Rica, no? Kasi ang teorya ng prosecutor ay inuna nila sa Davao, no? Tapos yung scheme nila, yung modus operandi nila sa Davao ay ginawa nilang national nung naging president si Rodrigo Duterte. Malinaw 'yon na talagang kinopya nila yung patakaran nila sa Davao at ginawa nilang national nung naging presidente si Rodrigo Duterte noong 2016. Matagal pa po ba bago maipasok sa usapan yung ibang key players na kasama ni Pangulong Duterte sa dito nga po sa pagsasagawa nitong supposedly ay kung meron mang human rights abuses na nangyari? Yung usapin ng kung meron pang additional na magiging defendant, no, o magiging subject ng warrant of arrest. Doon sa may application for warrant of arrest against Rodrigo Duterte, makikita mo doon na meron pang merong siyam, no? May reference to 9 others who are perpetrators of the former president. Pero redacted o confidential yung mga pangalan. Kung kailan or kung talagang itutuloy yung kaso laban itong sa mga siyam na to or kung ilan sa kanila, kagaya nung nangyari dun sa may investigation kay Mr. Duterte, confidential lahat yung mga proceedings dyan and talagang lalabas na lang yung warrant of arrest kung lalabas man. Okay. Last na lang po, Attorney Joel, from me. Ano po? Yun pong confirmation of charges hearing will be on September 23. Tama po ba? 23 to 26, Peter. Okay. Several days pala yun. Ang tanong po ng marami is, yung mga di umano ay bibigyan pa at magiging subject pa ng warrants of arrest manggagaling sa ICC. Palagay ba ninyo it will come before that confirmation of charges hearing sa September 23 or palilipasin na muna yung September 23 and then moving forward baka doon mangyari yung paglalabas ng warrants? Alam mo, Peter, tansya ko lang hindi siguro mangyari before September 23 dahil ang daming ginagawa yung prosecution in preparation for the confirmation of charges, no? Dahil magprepresenta sila ng ebidensya to really convince the ICC na kailangan magkaroon ng trial sa kaso ni Mr. Duterte. So talagang tingin ko sa dami ng kanilang ebidensyang inaayos, hindi mangyayari before September 23. Ayun, okay. So, alam niyo po, first time ni Digong na magpapasko sa ibang bansa. So, kasi ako naranasan ko maging OFW napakalungkot po nun. Na ikay magpapasko ka. Actually, kami nga, Pasko, trabaho pa din. Bagong taon, trabaho pa din. Yung bang Pasko na sanay tayo na may mga Christmas party, sanay tayo na merong mga nagaganap na kasiyahan dito sa Pilipinas, kapag ikaw nandun ka sa ibang bansa, lalo na kung hindi mga Christian country, wala pong Pasko doon. So, ako naranasan ko yung malungkot pag Pasko, bagong taon, nakikita ko yung mga palabas sa TV sa Amerika o sa Pilipinas. Nakikita ko sa balita, nagka-countdown sila, nagkakaroon ng kasiyahan, Noche Buena, pag Pasko. Parang hindi malungkot si Digong ngayong paparating na Pasko't Bagong Taon. Sana, di ba, makasama niya sila Bato de la Rosa, si Bongo, si Sara, yung iba pang mga PNP na naging may partisipasyon dito po sa nangyaring mga EJK nung si Digong ang presidente. 'Di ba? Alam nyo, swerte nga ni Digong makakapagpasko pa siya. Pero yung sila Kian, yung mga naging biktima ng EJK, wala na, malabo na. Yung mga naging biktima ng sa missing sa Bungero, 'di ba? Wala na, hindi na sila
makakapagpasko pa. Kaya sabi ko, para hindi gaano malungkot si Digong, maganda yung meron siyang makasama na mga Pilipino doon sa kulungan ng ICC at baka pwede silang makapag-celebrate po doon ng Pasko, 'di ba? Baka pwedeng yung kanilang mga pagkain, 'di ba? Kunwari, tanghalian ng Pasko, December 25, lunch, o yung kanilang mga rasyon, ilalagay nila ng sama-sama, 'di ba? At magkakaroon sila ng kaunting salo-salo, o 'di ba? Alam nyo, syempre ako, nararamdaman ko ang nararamdaman ni Digong, 'di ba? Mahirap kaya yung malayo sa pamilya, 'di ba? Kaya sana soon ay makasama na ni Digong etong kanyang mga alipores. Ngayon, dito po sa mga sinabi po nito nga si Attorney Butuyan, yung mga patungkol po dito sa mga napakaraming mga ebidensya, totoo po pala, no? Yun nga, kay Kaufman ko narinig yun, sabi ni Kaufman, yung 2,000 ebidensya, yung isang folder, kunwari 2,000 folder, yung isang folder, meron pang laman na panibagong 50 hanggang 100 na mga ebidensya pa. Kaya nga sila ginagahol. 'Di ba? Kaya po itong mga mangyayari sa darating na September 23, tapos pagkatapos niyan, 'di ba? Baka nga po makita natin na itong mga alipores ni Digong ay dinadala na sa The Hague, hinuhuli na ni General Torre, 'di ba? Masaya ako para kay Digong na hindi po siya magiging lonely sa darating na Pasko, 'di ba? Alam nyo, ano pa rin no? Talagang pumapabor pa rin kay Digong minsan yung pagkakataon, Talagang merong sa pusa yata to si Digong So, etong si General Torre, nakita natin, pumunta po ito ng Senado. Baka pinag-aaralan na ni General Torre kung saan yung mga chamber, kung saan yung mga kwarto, kung saan yung mga opisina ng mga senador, lalo na syempre yung kay Senator Bato de la Rosa, baka sinarbay na ni General Torre dyan. Alam niyo po, syempre nakita natin ang pamumuno ni General Torre. Alam niyo, sabi nga ni General Torre, yung komento niya doon sa nangyaring insidente sa Baliwag, Bulacan ba yun? Sa amin, sa Bulacan. Yung ginawa ng pulis na kabayanihan na yon, okay kay General Torre. Sabi nga ni General Torre, kung kaya naman na buhayin, bakit hindi, 'di ba? Kailangan na ma-preserve yung buhay. 'Di ba? Hindi katulad nung panahon ni Bato na siya ang PNP chief, kinopya niya yung Oplan Tukhang sa Davao, ginawa niya sa buong Pilipinas. Pero ang mga natutukhang ay yun lamang mga nakatsinelas o hindi mga mayayaman, mga mahihirap lang. Yun po ang mga natutukhang. Tapos, parang kapag mga big time, walang nangyayaring tukhang. Diba? So, yun yung nagpasama Yun ang naging tingin ko dahilan. Kaya itong sila Bato ay posible na doon po magpasko sa ICC. Walang session nun. Kapag mga bandang Pasko, wala na. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking reaction video na ito. Thank you po sa inyong lahat, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.